Okay, so yun ho mga kababayan at magandang araw po sa inyong lahat. At ito na naman po ang panibagong update natin. So ito na po mga kabayan, no? Si Senator Jinggoy Estrada at JV Ejercito. So nagsalita na po patungkol po dito kay Mayor ng San Juan, si Mayor Zamora. So sino ba naman daw naghahari-harian, no? So ito po at panoorin ho natin mga kababayan itong video. Na itong naghahari-harian dyan sa San Juan, wala pong puso yan. Napakawalang yung tao yan. Hindi ko po alam kung bakit napaka-insecure nitong mga naghahari-harian dyan sa San Juan. Bagong salta lang naman sila dyan sa San Juan. Magkano ba binibigay originally? 7,000? 7,500 ba? 7,500. Tapos, pero ang makukuha lang ng beneficiary ay 1,000 pesos. 1,000? So, 6,500 pesos ang kinaltas. So, saan daw mapupunta yun, 6,500, Mr. President? According sa video, no, nanggaling na po doon sa nag-record, ay yan daw po ay para kay Mayor at sa mga nasa taas. Hanap niyo po itong nagbigay ng video, nagbigay ng statement sa iyong video at mag-execute na agad ng affidavit para lumakas yung kaso natin laban dito sa mga ganid dito sa mga napakaswapang opisyalis dito sa bayan ng San Juan. Noong panahon ng pandemya, nagdidistribute lang ako ng bangus. Ano ginawa nung siraulong mayor na yan? Pinahuli ako, pinakulong ako. Please proceed, Majority. We cannot agree more, Mr. President, with your statement. Mr. President, first may I move that we recognize the distinguished gentleman from San Juan City, the Kuya himself, Senator Jinggoy Estrada, to interpolate the good one, the better one and the good one, Mr. President. The cute one. Yes, we'd like to recognize Senator Jinggoy Estrada to interpolate the good sponsor. Thank you, Mr. President. Will my younger brother yield to some questions, Mr. President? Yes, certainly. Anytime from my Kuya. Well, this is the... Should I suspend for 1 minute? Well, this is the first time for me to interpolate the good gentleman from San Juan. Alam niyo po, mga kasama, when I was in my office, I was watching the privileged speech of Senator Ejercito. At talagang hindi ako makatiis at talagang bumaba ako para talagang makinig. At nababahala talaga ako sa kanyang mga sinabi. And I've heard a lot of news report about the corruption that is happening in the city of San Juan, where we both served as mayors. Pwede mong tanong, ilang beses po nagbigay ng ayuda sa San Juan na nanggaling sa pondo ni Mayor or nung congresswoman doon sa San Juan? Ang pagkakalam ko, meron silang ayuda. Tayo gusto rin nating sana pumasok, no? For almost 2 years, hindi tayo makapagbigay sa ating mga kababayan San Juan, hinaharangan basta po sa kalaban sa politika. So ang nakapagbibigay lamang
ay yung galing po sa pondo ng congresswoman, na kapatid po ng mayor, at yung po sa kanila. Ang maganda lang, nung nakagawa tayo ng paraan na nakapagbigay tayo ng tupad nung Disyembre, tuwa-tuwa yung mga yung beneficiaries. Sabi nila, buti dito, buo naming nakuha. Yan ang sabi, no, nung mga nabigyan namin. Kasi doon sa kabila, may kaltas. Yes. Yes, if my memory serves me right, I asked permission, I think it was late last year, from the office of the mayor if I can use the gym, San Juan gym, to have this payout, itong AIX tsaka tupad dito sa ating mga kababayan San Juan. And they denied me. They denied the use of the San Juan gym. So ang ginawa ko po ay nagpa-payout na lang po kami meron sa isang maliit na kalsada. But prior to that, na pag-alaman ko na nagkaroon ng payout din sa San Juan gym, siguro few weeks after, ang pondo ay nanggaling sa ating mga kasama senador na malapit doon sa mayor ng San Juan. Sorry to say, babanggitin ko na po yung pangalan ng senador. Nagbigay po ng ayuda, kaya nagpapasalamat din po tayo. Si Senator Bongo nagbigay din ng ayuda sa bayan ng San Juan, pero pinagamit ni Mayor yung gym. Samantalang pag ako nagre-request, o pag ikaw nagre-request, hindi kami pinagagamit ng gym. Paray tiga San Juan lang naman ang makikinabang at magbe-benepisyo ron. At ganon din si Senator Amy Marcos, nakapagbigay din po ng ayuda. Pinagamit din sila ng gym. Pero kami ni Good One, hindi po kami pinagbigyan na gamitin yung gym sa San Juan. Hindi ko po alam kung bakit napaka-insecure nitong mga nag-ahari-harian dyan sa San Juan. Bagong salta lang naman sila dyan sa San Juan. Ginong Pangulo, Mr. President, you mentioned earlier, I did not see or watch the video because I was going down. Meron kayo na banggit na isang beneficiary na in-approach ng isang konsel ba? Staff ng konsel. At ang sabi, magkano ba binibigay originally? 7,000? 7,500 ba? 7,500. Tapos, pero ang makukuha lang ng beneficiary ay 1,000 pesos. 1,000. So, 6,500 pesos ang kinaltas. So, saan daw mapupunta yung 6,500, Mr. President? According sa video, no, nanggaling na po doon sa nag-record, ay yan daw po ay para kay Mayor at sa mga nasa taas. 1,000 lang ang talagang nakuha nila. So, willing, yung bang taong na nasa video na kinunan mo, na nag-attest na binabawasan sila ng 6,500, ay willing mag-execute ng affidavit at ituro si Mayor? Well, yan ang hinahanap namin. Actually, yung video na yon is directed to our colleague, Senator Tulfo. No? Hindi natin kinunan yun. Nakuha lang namin, pero nabura na po yan. Pero buti nakuha natin yung video. At yan po ang ating ginamit ngayon. Tapos, yung second video naman ay yung mga staff na, no, ng konsihal na nagsabi rin na nako, baka maano kayo niyan, baka makasuhan kayo niyan nung ginagawa nyo. Yun yung sinabi ng beneficiary. Pero sabi,
andun, maganda yung, mahaba yung video, talagang pinapatunayan na talagang kinakaltasan po nila, Your Honor, Mr. President, yung ayuda o yung tupad, no? Yung nakutuhan ay talagang kinakaltasan po nila. So, sinabi nung yung nasa video kanina, kinakaltasan sila ng staff ng isang konsehal, no? So, sa tingin nyo ba meron din cut yung konsehal? Ang sabi lang kasi para doon sa kay Mayor at sa mga nasa taas. Alright, pwede bang malaman kung sino yung konsehal na yun? Ang staff na yun ay si Konsehal Paul Artadi na taga Balumbato. Oh. Alam niyo, marami rin po akong mga nakalap na mga balita na ultimo pati yung mga punong barangay sa San Juan ay kumukuha rin ng porsyento sa mga benepisyaryo ng San Juan. Meron ba ho kayo nababalitaan tungkol doon? Well, narinig ko na rin po yan at kanina nabanggit ko rin na yung pamasko, di ba, nung nag-mayor tayo, binibigyan natin ng pamasko ang mga barangay officials. Yung kapitan, ang narinig ko, 15,000, yung mga kagawad, 7,500, pagkalaban, wala. Ang nakakalungkot dito, sa halip na manggaling sa sariling bulsa, madalas yan, sarili, pamasko nga, ay tupad din ang ginamit. Kailangan magbigay ng 2 pangalan para po sa kapitan, para sa 15,000 at yung mga kagawad, isa naman. So, yan po ay sa halip na mapunta sa tamang benepisyaryo, yung tupad ay ginamit pang pamasko. At meron mo kayo napabalitaan na yung pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan dyan sa San Juan, o tupad man o AX man, ay binibigay lang nila sa mga sumusuporta sa kanila. At yung mga hindi sumusuporta sa ating pamilya ay wala pong natatanggap. Tama po ba ako? Tamang-tama po yun. Kaya nga, Mr. President, Your Honor, the reason why I refrain from talking about politics as much as possible about San Juan, kasi po nakakaawa yung mga taang hindi naman tayong tinatamaan dito, ang kawawa dito, yung mga kababayan na mga dating supporters. Kaya nga, kung nagsasalita, ay lalo silang ginigipit at tiniipit. Well, sa tingin niyo, ano bang klaseng ayuda ang binibigay? Tupad ba o AX? Kasi yung tupad, kailangan lang magtrabaho. Meron pa orientation yan. Bago mo matanggap yung pera, ay mag-orientation. At hindi dadaan, at hindi binibigay na cash to. Inaano ito sa, ano yan? Palawan. Voucher, no? Voucher. Dinidiretso na sa account ng beneficiaries. So, malamang ay AX to na binibigay sa ating mga kababayan at kinakaltasan pa itong mga walang yan taong dito sa San Juan. Well, both parehong ginagamit, no? Kung hindi man AX, yung tupad na dapat ay cash forward, ay nagbibigay na ng pangalan pero hindi naman talaga tatrabaho, pero yun ang pinamimigay. Yung AX naman, balita ko pinamigay ay binigyan din yung mga city hall employees kahit na hindi po sila hindi sila pwede dahil sila po empleyado na, pero nagbigay din muna sila ng pangalan, nagbibigay ng pangalan para ginamit pong incentive yung AX naman para mas sa mga city hall employees. So tingin nyo ba yung pondo na pinamimigay nila bilang ayuda sa ating mga kababayan ay pondo ng congressman? Wala bang pondo ng mayor ng tupad o AX?
Wala ko. Yun ay galing sa galing sa DOLE, no? At galing sa DSWD. So, galing sa pondo din ng Congresswoman ng San Juan. Galing sa Congress yun. Alright. Mr. President, kanino ba i-refer itong privilege speech mo sa Committee on Local Government? Kung hindi man pwedeng committee local, probably Blue Ribbon, no? Kasi po ito yung DS na supposedly DSWD or DOLE ang mag-i-implement ng programa, pero mukhang may irregularidad. So it depends on our committee rules kung saan. Siguro pwede natin ipatawag lahat ng mga punong barangay, 21 barangay captains ng San Juan, dahil marami rin tayo nababalitaan at marami rin gustong magpatunay na itong mga barangay captain ng San Juan ay talagang involved din sa pagbabawas ng ayuda na dapat ay para sa ating mga kababayan o ating mga beneficiaries sa San Juan. Kaya naman po ako'y uminit na naman ang ulo ko pag nakakarinig ako nitong mga ganitong klaseng imbis na ibigay na lang, isusubo na lang sa bibig ng ating mga kababayan mahirap, ay kinukuha pa na itong mga yung sinasabi mong konsehal at yung kasabot na rin yung mga mayor, pati siguro yung lahat ng mga konsehal ng lungsod ng San Juan ay patawag na ng appropriate committee para maimbestigahan, to shed light on this matter. And this should and must serve as a stern warning not only to the officials of the city of San Juan but to the whole nation, na kung meron po magbibigay ng ayuda ay dapat buong buo ang ayudang ibibigay. Dahil nung ako po'y nung nakaranto, nung nakapagbigay po tayo ng ayuda, sinisiguro ko at sinasabi ko po sa taong bayan, sinasabi ko po sa aking mga kababayan, ito pong ayudang ito, halimbawa 5,000, ito pong 5,000 ito, buong buo ay mapupunta po sa inyo at wala pong mag-aabang dyan sa likuran ng gym para kaltasan kayo ng pera. Kaya hindi ka tulad, lagi ko nga sinasabi, hindi ka tulad ng mga binibigay nung itong kasalukuyan nakaupo dyan sa munisipyo o dyan sa City Hall, na kapag nagbibigay sila ng ayuda may bawas ka agad. Katulad nga na sinabi nyo kanina, 6,500. Imagine, ang dapat sa iyo 7,500, 6,500 ang makakaltas, 1,000 lang ang makukuha mo. Sana hindi ka naman lang pumila, di ba? Sana mahanap niyo po itong nagbigay ng video, nagbigay ng statement sa iyong video at mag-execute na kaagad ng affidavit para lumakas yung kaso natin laban dito sa mga ganid dito sa mga napakaswapang opisyalis dito sa bayan ng San Juan. Salamat po at maraming salamat. Maraming salamat. Actually, maganda rin na nakapaggawa tayo ng paraan na nakabigay ng tupad at AX. No, kahit na ayaw tayo pahiramin ng mga facilities, no? Kasi nagkaroon ng comparison Doon nagkaroon actually ng alingasaw. Dati haka-haka lang, pero nung nabigyan natin yung mga beneficiaries natin, ang talagang madalas na sinasabi, buti po sa inyo, buo. Yung pong nakuha namin, dati may kaltas. At ito lang ang binibigay. Kaya malaking bagay din
na nagawa natin ng parang kahit na hindi tayo pinahiram ng pasilidad, ay nalaman ng mga taga San Juan na yung pong ayuda at yung AIX ay ganun pala ang halaga dapat na makuha nila. Sa atin nakukuha yung karapat dapat. Saka, if I may add, Mr. President, katulad nga nung nakarang kaarawan ko, itong nakarang linggo, hindi na po ako naglakas loob na humingi ng permit para magamit yung San Juan Gym. Ako'y dumiretso na lang dun sa PhilOil kung saan ay privado yata umuupa nun at nakiusap ako kung pwede gamitin yung PhilOil balina. At dun po ako nag-distribute ng mga bigas, dilata, parang bigay sa ating mga kababayan San Juan. Ngunit ano po nangyari after that? Nabalitaan siguro ng mga Poncio Pilato dyan sa City Hall. Ultimo yung Pangulo ng Barangay Captain. Sasabihin ko na, yung Barangay Captain ng Barangay Addition Hill, si Herbert Chua, kinastigo ang mga Barangay Captain kung bakit sila nakipag-cooperate sa pagbibigay ng mga ticket. Imagine, ibibigay na lang yung magbibigay na lang tayo ng tulong dito sa ating mga kababayan, gusto pang harangin. At nangyari na rin po yan. Nung panahon ng pandemya, nag-distribute lang ako ng bangus. Oh, ano ginawa nung si Raul ng mayor na yan? Pinahuli ako, pinakulong ako. Kompleto naman ako, nakasuot ako ng PPE. May social distancing pa. Mamaya-maya nakikita ko may mga mobile car na, mga 5. Tapos nilapitan ako ng chief of police. Senador, pero hindi na ako senador nun. O bakit? Meron ba akong violate? Pinapahuli ko kayo, pinapaimbita ko kayo ng secretary ng DILG. The secretary pa rin ay si Gerald Anyo. Sabi ko, nandun ba si Gerald Anyo sa presinto? Wala po, pinimbita lang ko kayo. Imagine, ito lang pagbibigay ko ng bangus sa panahon ng pandemya na kailangan ng taong bayan ng pagkain. Ipinagkait pa nila. And these products are perishable products that needed to be disposed right away. Kung ito pong mga isla ito pong mga bangus to, galing po sa fishpad ng nanay ko sa Sambales. Nagkataon na nag-harvest. Nagkataon wala naman bibili sa palengke dahil COVID nga, may pandemya. So sabi ng nanay ko, sige, pamigay mo na lang yan sa mga mahihirap. So yun ang unang ginawa ko. Tinawag ko yung mga leader natin sa San Juan at pinagbibigyan ko ng bangus. Bigla na lang akong pinahuli itong mayor na ito. At inamin naman niya. Nagpa-press con kagad siya nung ako'y nasa presinto. Kinonfirm niya na pinahuli raw niya ako sa mga pulis dahil marami raw ako violate na protocols, mga safety protocols, health protocols. Hindi naman totoo. May social distancing, nakasuot ako ng gloves o whatever, may face mask, face shield, naka-PPE ako. Wala naman akong vina-violate. Diyan mo makikita na itong nag-ahari-harian dyan sa San Juan, wala pong puso yan. Napakawalang yan tao yan. Imagine, ibibigay mo nila sa taong bayan pagkakait pa nila. Tulong, porket tulong ko, tulong ni Senator JV, ipagkakait nila, pagbabawal nila.
Hindi naman tama yun. Pero ako naging mayor, si Senator JV naging mayor. Lahat, pag merong sakuna, lahat ng mga gusto tumulong sa bayan namin, welcome. Wala kami pinagkakait. Wala kami pinagbabawal. Ngunit ito, malayo ugali nito. Basta sa kalaban na gustong tumulong, pagbabawal nila. Ganyan ang klase ugali niyan. Yun lamang po, Ginoong Pangulo. Salamat, thank you. At maraming salamat sa paglabas nito. Pero nakakalungkot na Mr. President, ay dapat po sana pag ito'y tulong, kahit kanino pa nang galing, ang magbe-benepisyo naman dito talaga yung mga kababayan natin, no? Basta ito'y makakarating sa kanila. So that's again, as much as possible, I didn't want to talk about Sanwa kasi nga mas lalo po silang ginigipit sa tuwing kami po yung nagsasalita sa nangyayari sa aming bayan. Pero ito medyo glaring na kasi masyado dahil yung yung tupado, AX na dapat mapunta sa kanila, kinakaltasan, ang nakukuha pa nila, mas maliit. At tato po experience ang binanggit ni Senator Jinggoy, pag galing ho sa amin, na ang magbe-benepisyo naman ay mga kababayan namin talagang hinaharang at pinagbabawalan. And I'm hoping that with this, ay hindi lang man to parokyan, Your Honor, Mr. President. I hope it does not, it opens the eyes na kailangan magkaroon ng safeguards na hindi na mangyari ito sa ibang lugar din sa ating bansa. Lalo na sa far-flung areas, if can happen right here in Metro Manila, mas lalo pa sa ibang lugar. Kasi nakakatakot po rito, this is cash, we're handling cash, kinakailangan mo talaga mas mahigpit ang pag-implement nito para masiguro na makarating doon sa tunay na beneficiaryo. Thank you, distinguished sponsor. I'm just happy to witness that the two of you speaking to each other finally. Mr. We'd like to